Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan ko. Yung mga bago nanonood dito, at sana meron nga, at mga datihan po, yung mga kaibigan ko talaga, mga true friend dyan, na ang aking forte po is reaction, commentaries, opinion, mga kababayan ko. Paminsan-minsan, nag-unbox, paminsan-minsan, tawag doon yung nagpo-food vlogging. Food vlogger din ako, mga kababayan ko. Pero most of the time, ang aking content is mga warning po. Sana po makapull kayo ng aral sa vlog ko po. May mga nagbablog din katulad ko na mga sikat, mga well-known person. Ito, pag-usapan natin again and again and again, mga kababayan ko. Alam niyo lang po ang Ponzi scheme, mga kababayan ko. Kasi, pinagpaguran natin, mga kababayan yan. Whether kayo yung negosyante, whether kayo yung mga professional, whether kayo yung mga OFW, mga kababayan ko. Ang target talaga dito, mga kababayan ko, ng mga Ponzi scheme, scam, is mga OFW, mga kababayan ko. Ang sabi ng Department of Migrant Workers, DMW, nagbabala sa mga OFW na mag-ingat laban sa mga nag-aalok ng investment scam umano, mga kababayan ko. Hindi lang mga OFW. Actually, mga kababayan ko, kung nakikita niyo yung pyramid na yan, kasi may tinatawag na downline, may upline, mga kababayan ko. Yung mga bagong recruit, kasi may may scheme dyan eh. Kunyari ako, nag-invest ako dyan, di umano sa isang sinasabi nilang legal daw na investment company. Nag-invest ako ng 100,000. Kasi may nag-recruit sa akin eh. Yung nag-recruit sa akin, magkakaroon ng commission daw. Di umano. For example, baka magkaroon siya ng 10,000 kasi nirecruit ako eh. O ganun ang ganun yun. Cycle yan, mga kababayan ko. O ako, mag-recruit ako. Kunyari, kaibigan ko, hindi ko nababanggitin, si Tarpulana, mag-invest ka ng 100,000 dito. Kikita yan ng 20% sa isang buwan, tsaka 30%. May inganyo naman ako kasi may pinakita sa akin na tinan mo itong kumare ko. Nakabili ng kotse sa loob ng 2 buwan lang. Pang-cam on lang po yun. Yung mga pinapakita sa mga social media na nagkaroon ng house and lot, nagkaroon ng mga luxurious SUV, palabas lang po yun. May umamin po talaga noon na palabas lang po yun para makainggan yung mga babayan ko. Ito, mga babayan ko, recently lang meron ni raid ang NBI at saka ang anong tawag dito? Security and Exchange Commission, mga kababayan ko. Alam niyo kung saan lugar? Bandang Zamboanga ba yun? Pagka-DNCT ba yun, mga kababayan ko? Ayun, may ni-raid po sila, mga kababayan, kasi nagkaroon ng entrapment, mga kababayan ko. Ayan, NBI na Ponzi Scheme Operators in Pagka-DNCT, mga kababayan ko. Yung NBI, mga kababayan ko, at saka nagsanib-puwersa sila ng Security Exchange Commission, may inaresto silang 2 suspect po, allegedly involved in Ponzi scheme investment, mga kababayan ko. Sinabi pa, Joey Moran, Chief of NBI Pagadian District Office said, operatives entrap babae, Bernadette, at saka isang John Mark Pineda, yung last July 3, mga kababayan ko. Sila, mga kababayan ko parang nag-entrap nga na post-share investor kuno sa isang coffee shop. Alam niyo ba kung anong inaalok nila, mga kababayan ko? Too good to be true. 30 to 50% kada isang buwan, mga kababayan ko, ang
or ang makikitain mo mga titos, mga titas, o syempre may inganyo ka niyan. Dapat matuto na tayo. Ultimo nga mga ibang mga legal na investment financing company yan nalulugi. What more pa itong yung mga pangako. Huwag kayong kakagat dyan. May kilala po ako, OFW. Hindi, kinuwento lang sa akin, pero totoo yung mga kababayan ko. Magbibigay ka lang ng $1,000, kikita ka ng $200 kada buwan. Excuse me. Wala kang gagawin, uupo ka lang. O kaya, magtatrabaho ka na kung anong trabaho mo sa ibang bansa. Yung $1,000 mo, kikita ng $200 a month. O, sino ba hindi maiinganyo niya mga kababayan ko? Pyramiding nga yan Yung nakakulay blue, yan ang mga kawawa. Yung nasa taas sila ang kumikita. Si upline at may downline pa mga kababayan ko. Pinagpaguran nyo yan mga kababayan ko. Pero desisyon nyo rin yan kung magpapabiktima kayo. Sorry for the word sasabihin ko May dalawang bagay lang po ito. May isang nagbibiktima at isang nag-willing victim mga kababayan ko. Hindi ako titigil dito hanggang hindi masawa itong mga, ewan ko ba, taon na ata ito, ilang dekada na, ang daming nanloloko mga kababayan sa mga ganyan, Kailan ba yun? 2 years ago o 3 years ago, may nireklamo rin sa, I think, bandang Mindanao din or Bisaya yung mga magsasaka na biktima nila. Mga OFW na biktima nila. Ano nangyari sa pera nila? Nag-goodbye na. Lumipad na yung investment nila. Nagbibenta ng mga lupa para ma-invest. Yung mga naipon na may mga teacher din. Yung mga retirement ng mga teacher napunta dyan sa mga investment na yan. Kasi naniniwala kayo na malaki ang returns. Padadamahan kayo sa una niyan. Una, kikita ka. Pangalawa, kikita ka. And then, pangatlo, so and so forth, goodbye to your money, mga kababayan ko. Kaya huwag kayo basta maniniwala dyan. Mas maganda, mag-ipon na lang kayo yung sa trusted na bangko. Huwag yung, kikita ng di mo yung $1,000 ko, kikita ka na po ng $200, o sa isang, sa 5 buwan, meron na ako $1,000, madodoble yung $1,000 ko. O mga ganyan. At saka yung papakita yung mga kotse, mga nakabili ng house and land, etc. Ano lang yan, mga pang-come on lang yan. Sorry for the word again, huwag masyado tayong greed for money. Para sa pamilya nyo yan. How many times na sinasabi ko sa inyo na ingatan nyo ang kabuhayan nyo. Hindi pinupulot ang pera. Sa panahon ngayon, Diyos ko, Panginoon Diyos, ang dami-dami ng halos ang 1,000 piso mo, isang araw na lang yan. Dahil sa kamahalan ng mga bilihin, mga kababayan ko. Kaya mag-iingat kayo, maybe siguro, pero halos karamihan ng meron nakalimutan ko lang yung pangalan ng company. Talagang well-known siya. Bata pa yung may-ari ng investment company, financing company. Ayun, cease and desist ang order ng SEC kasi nag-aalap Ponzi scheme sila mga kababayan ko. O pinatigil sila. O somehow, ang gobyerno natin kumikilos din yan. Kaya huwag tayo magpapabiktima. Huwag tayo magiging parang willing victim. Magtitake risk kayo. Ititake risk nyo yung inipon nyo. Kung 20 years na kayo sa abroad, tapos nakaipon kayo ng mga 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, and then, may encourage ka na i-invest mo yung 5 milyon mo. So, sa una, padadamahin ka. Pangalawa, okay. And then, pangatlo, wala na yung 5 milyon mo. O, magkakademandahan na. Yung iba dyan, aalis na. Yung mga may-aari ng mga investment company yan, magiging bansa na. O, nakaka-stress yan. Di ba? Iba nga dyan yung buhay, napapatiwakal na dahil nagkamali sila ng investment. Di ba? Kaya mag-ingat kayo, huwag kayo basta-basta maniniwala dyan.
Tignan mo, sa Pagadian City, ang dami na biktima, mga negosyante, mga magsasaka, maestra, may mga OFW. Na-goodbye yung pera nila. Ingat kayo, huwag kayo masyadong, sorry for the word, hindi man lahat siguro. Huwag kayo masyadong matakaw sa kwarta. Pag-isipan nyo muna kung saan yung ilalagay yan. Shoutout muna tayo. Sige, shoutout ko, naiwan ko na naman. Taga Caloocan, Laguna, Makati Taguig, taga Hong Kong, taga Macau, taga Taiwan, taga Amerika, Middle East. Sino pa ba? Lahat-lahat na. Binabati ko yung mga member ko at mga non-members ko, mga kababayan ko. Mag-iingat po kayo, ha. Uulitin ko, ang pera hindi pinupulot. Pinaghihirapan yan. Huwag masyadong matakaw, huwag masyadong greed, huwag masyadong greedy. Huwag, in short, kung ano lang meron kayo, patsagaan nyo na. Tapos i-invest nyo. After kumita kayo, mag-goodbye din yung in-invest nyo, di ba? Ayan, Ponzi yan, Si upline, si downline. Ang pinakawawa dyan, si downline. Yung bagong recruit, mga kababayan ko. Ingatan nyo ang pagkabuhay nyo, mga kababayan ko. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Salamat po at mag-iingat po kayo. Bye. Peace.